India, mga kapatid, no, sumusuporta na rin ngayon sa Pilipinas, mga kapatid. No, lalo-lalo na sa usapan o sa usapin ng pagprotekta sa West Philippine Sea. Kung alam niyo mga katol, yung BRICS, 'di ba? Kasama ang India diyan, no? Yan yung BRICS, yung magkakaalyansang bansa, no, na bumubuo sila ng sarili nilang currency, yung BRICS currency. Ano-ano ba yung mga BRICS na yan? Yung B, yung Brazil, 'di ba? R, Russia, I, India, C, China, yung S, South Africa, mga kapatid. Oh. Yan yung mga para magkakaibigang bansa, 'di ba? Pero etong India, no, alam din nila kung ano yung karapatan ng Pilipinas sa usaping West Philippine Sea at sinusuportahan nila ang Pilipinas doon. Ako magagalit dito, China, mga tol. Well, anyway, etong balitang panonoorin natin ay mula sa GMA, mga kapatid. Panoorin natin to, bigyan natin to ng commentary, reaction video. Pero bago natin to simulan, mga tol, sana ay huwag mong kalimutan makapag-subscribe dito sa ating YouTube channel. Kung trip mo yung mga ganitong klaseng commentary, reaction, no? Para syempre maging aware ka rin sa kung ano man ang mga kaganapan at nangyayari dito sa ating soberanya, dito sa ating West Philippine Sea. So huwag na natin patagalin pa, panoorin na natin to, mga tol. Maging ang India, kakampi raw ng Pilipinas sa pagprotekta sa ating karapatan sa West Philippine Sea. At para mapalakas nga raw ang arsenal ng ating militar, nalalapit na ang delivery ng BrahMos cruise missiles na in-order ng bansa. Nakatutok si JP Soriano. Yan na, oh. Yung BrahMos missile, mga tol, ang tinatawag nilang isa sa mga pinakamabilis na missile, mga tol. At malakas din daw yan, no? Na ngayon ay magiging bagong asset ng ating Pilipinas, ng ating bansa, mga tol, para meron tayong pandepensa sa mga bansang nagtatangkang apihin o sakupin itong ating soberanya. At ito nga, no, ito ay mula sa India. Yung pagpayag ng India na bumili tayo sa kanila nito ay suporta na nga naman talaga yon. Kasi kung halimbawa ay hindi ka mo sinusuportahan ng claim ng Pilipinas, hindi mo bebentahan yun, di ba? Parang ganito lang yan yung pagbati pa nga lang ni PBBM ng congratulations dun sa nanalo sa sa Taiwan, iniisip na agad ng China, sinusuportahan niya yung independence ng Taiwan, 'di ba? So nagagalit na agad yung China doon. Eto, yung India, which is kasama nila sa BRICS, binentahan tayo ng BrahMos at nagpahayag pa ng pagsuporta dito sa West Philippine Sea. Ayan na, matindi na 'yon. Sa pagdiriwang ng 75th anniversary ng Republic Day ng India, inanunsyo ng kanilang ambassador ang buong suporta ng India sa pagtataguyod ng Pilipinas sa ating karapatan sa West Philippine Sea. At hindi lang tayo basta binentahan, no? Inanunsyo pa nila ang pagsuporta, mga tol. No? Matinding batok to. Matinding sampal to, mga tol, sa China na kasama nila. No? Kasama nila, may mga picture pa sila, di ba? Matinding sampal yun sa China. Ngayon, nakikita kasi, mga tol, ng buong mundo, ng maraming mga bansa, kung gaano talaga, kung gaano kakapal, kung gaano kaganid, mga tol, yung bansang yon na inaangkin niya yung kabuuan ng karagatan, mga tol, di ba? Dapat nirerespeto kasi talaga niya yung international law at saka yung UNCLOS. Yung UNCLOS ang nagbibigay o nagsasabi kung ano-anong mga bansa o kung ano-anong mga gaano kalapad yung mga nasasakupan ng bawat bansa dito sa karagatan na to, which is ayaw ng China, gusto nila kanila lang, 'di ba? At yan ay nalalantad na, no, sa international community. Inalmahan din ng ambasador ang anyay mga panggigipit sa Pilipinas sa mga katubigang nasa loob ng Exclusive Economic Zone o EEZ. Another sampal na naman sa pagmumukha ng China, mga tol. Yung mismong kasama nila, yung tinuturing nilang kaibigan nila, sa bagay, ito may laban din sila diyan Nag-aano rin yan may dispute din sila sa bagay, matagal na naman sila may dispute India stands shoulder to shoulder with our Filipino friends in working towards a shared objective of a peaceful and stable Indo-Pacific. We have and will continue to support each other in multilateral forums. We reject coercion and intimidation.
Suportado rin daw ng India ang pangangailangang pandepensa ng Pilipinas. Wow. Kabilang diyan ang pag-procure ng Pilipinas ng BrahMos cruise missiles para mapalakas ang arsenal ng Armed Forces of the Philippines. Oh, 'di ba isipin mo mga tol, no? Kumpadre mo 'yan, no? China sa katong India, kumbaga magkasama sila sa BRICS. Tapos yung China bilang kikwento, gusto ko sakupin yung gusto ko sakupin yung West Philippine Sea. Aangkin namin 'yan eh. Tapos sasabihin ng India, gano'n, o sige bebentahan namin sila ng missile panlaban sa inyo. Ang tindi nun mga tol, di ba? Imagine mo yung ganong senaryo. No, nag-uusap sila, di ba? Meron silang conference sa BRICS. No, sabi ng China, bala ko sakupin tong West Philippine Sea. Para amin na yung buong South China Sea. Amin lang naman talaga yun eh. Tapos sasabihin ng India sa kanila, ganun ba? O sige, bebentahan ko ng missile tong Pilipinas para pang tapat sa inyo. Patay tayo dyan. Naayon mismo sa Indian ambassador ay nalalapit na ang delivery. Well, we're working towards the earliest possible arrival. I don't have a timeline at this moment, but it's going to be soon. Handa rin daw tumulong sa maritime defense capability ng Pilipinas Oy! ang INS Kadmat, isa sa pinakamalaki at pinaka-advanced na anti-submarine warfare corvette ng Oy! Indian Navy na dumaong sa Maynila nitong Disyembre. Oh, bukod pala dun sa senaryo na bebentahan namin ng armas ang Pilipinas Ito pa matindi, magpapadala rin kami ng tulong sa Pilipinas para lumaban sa inyo. Mga anti-submarine namin, patay tayo diyan, no. Sampal na naman 'yan sa mukha ng ng China, mga tol. No, magtutulungan ba ang India at Pilipinas, mga tol, para labanan ng China? Ayon dito sa ating mga narinig, no, handa raw suportahan ng India ang depensa ng Pilipinas. My goodness. Kaya talagang dapat lalong magdalawang isip tong China, mga tol, sa mga pinaggagawa nila. Dahil the more na na-expose ang kanilang mga pinaggagawa, lalong dumarami pa yung mga bansang gustong sumuporta sa tunay na bida, which is ang Pilipinas, no? Submarine warfare corvette ng Indian Navy na dumaong sa Maynila nitong Disyembre. Kung may joint patrol operations ang Philippine Navy at ibang bansa, handa rin daw lumahok o makiisa ang India. We have extensive training cooperation. We would like to see joint exercises between our navies. We hope that can happen soon. Di ba? Kung nagagalit ang China, no, sa mga joint patrol ng US at saka ng Pilipinas at ng iba pang bansa, yung kalyansa nila sa BRICS. Yung kasama nila sa pangtatapat sana, yung, di ba may BRICS currency, yung pangtatapat sana nila sa US, tutulong pa, mga tol, makikisama pa sa mga joint military patrol sa West Philippine Sea. Kasi talagang ang mali ay mali. Diba? Hindi na nila may pwedeng itama ang mali talaga. Unang-una, mga tol, kahit kanino mo itanong kahit kanino mo maliban na lang sa mga pro-China, lahat sa kanila tama kasi may mga tama yung mga yun. Diba? Pero dito kasi kung ang usapan natin ay batas, 'di ba? Ang usapan natin dito international law, UNCLOS, 'di ba? 'Yun ang dapat sinusundan talaga ng mga bansa para magkaroon ng kapayapaan at hindi magkaroon ng conflict o mga tension. Yung China lang naman ang bukod tanging ayaw sumunod dun . Ayon naman kay Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo, hindi lang sa aspeto ng depensa ang magiging kooperasyon ng Pilipinas at India ngayong taon. Investment pa. So, lots of things. Very growing, vibrant relationship. Para sa GMA Yun na, no? Yun na, mga tol, nag-anunsyo ang India na sumusuporta sila sa pagprotekta, no, sa West Philippine Sea. Pag sinabing pagprotekta, syempre nandiyan na yung depensa. 'Di ba? Nandiyan na yung alyansa, mga tol, at eto na yung nabubuong pagkakaibigan. Isang sabi nga nito, vibrant relations, 'di ba, ng Pilipinas at India. So maraming salamat sa mga media natin, 'di ba? Salamat sa mga mainstream, sa mga vloggers, 'di ba, na nag-e-expose, na nagpapakita nitong mga to kaliwat kanan, mga tol. 'Di ba? Ang nagpapalabas dito sa YouTube, sa TV, kahit sa mga social media platform.
At least dito nakikita na talaga ng mga tao kung anong side yung dapat nilang ipagtanggol. Minsan kasi yung mga Pilipino nakatingin sa kulay ng politika eh. Kumbaga nagiging ano na sila, unreasonable na eh. Dahil sa sobrang pagsuporta nila sa isang kandidato o sa isang politiko, mga tol, unreasonable na sila eh. Nawawala na yung pagsuporta nila sa isang lahi, sa bilang Pilipino, sa bilang isang bansa. Nawawala na yung suporta nila doon. Bakit? Kasi yung sinusuportahan nilang politiko, tropa nitong mga incheck, di ba? Yung sinusuportahan nilang politiko, ang taas ng tingin sa mga incheck. So dahil nga sinusuportahan nila yung politikong yun, mga tol, nakakaligtaan na nilang Pilipino pa rin sila, nakakaligtaan nilang taga-Pilipinas pa rin sila. Dapat ang sinusuportahan ninyo, mga tol, yung Pilipino, yung Pilipinas. Tayo, inaapi tayo, mga tol, nito mga banyagang na to, ito nga tulad nitong China, mga tol. Tignan nyo na lang yung mga mangingisda, nakukuha lang sana ng uulamin nila sa araw na yon. 'Di ba? Pinuntahan sila ng mga China Coast Guard, 'di ba? Hinaras sila, sa pilitang ibalik yung mga seashells na kinuha nila. So anong nangyari? Umuwi silang luhaan. Dahil sa pagsuporta nyo sa mga, wala namang problema kung susuportahan nyo yung mga politikong yun eh. Pero sana hanggang doon na lang, mga tol, no? Huwag nyo naman sanang suportahan pati yung, hindi naman mga Pilipino na yun eh, mga inchik na yung mga yun eh. 'Di ba? Dapat ang sinusuportahan nyo rito yung ating gobyerno ngayon na pilit gumagawa ng paraan sa mapayapang paraan, no, para matapos ang tensyon dito sa West Philippine Sea. Isipin nyo na lang yung mga pamilyang apektado, yung mga mangingisdang Pilipino, mga tol, na imbis na may kakainin sa araw na yon, wala, umuwi silang luhaan dahil ngayong mga incheck, sa pilitang ipinasoli sa kanila yung mga nakuha nilang seashells. Which is yung mga nakuha namang seashells na yun, wala naman sa lugar ng China, mga tol. Nasa lugar naman ng West Philippine Sea. Imagine niyo yun, mga tol, sa sarili nating bakuran. 'Di ba? Imagine mo sa sarili niyang bakuran na may mga nakatanim na gulay at prutas, kinuha niya, inani niya lang, tapos biglang may darating na dayo, pipiliting ibalik niya yung mga kinuha niya at aangkinin ng mga tulisan na nga tawag dun sa mga yun, no? Tapos yung iba naman pro-China. Bakit? Kasi suportado nila yung mga politiko na sumusuporta din dun sa China eh. 'Di ba? Dapat maging reasonable naman kayo, no? So ikaw bilang isang Pilipino, ano ang masasabi mo? Comment ka na lang sa baba, mga kapatid. No? Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.